Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amr from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 22, 26, 2025. Habol tayo. Para kay Virgo. Okay. Virgo, may kabiguan ka. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, nito ka sitwasyon mo na napaka-very independent mong tao, no? May mga siniresearch ka, o may mga inaalam ka, may mga pinag-aaralan ka, o may mga sitwasyon na gusto mong maganap o gusto mong mangyari. Kumbaga, may mga, you have an idea ka na i-pursue o may mga sitwasyon na magiging very creative ka this time. May mga pinag-iisipan ka, no, na creation or mga gusto mong gawin sa buhay mo. Sa nakita ko dito. Parang you want to follow your heart. Sa nakikita ko dito, andito yung sitwasyon na maari iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng mga problema when it comes to money, trabaho, or any situation sa buhay mo. May mga sitwasyon na maaring nagkakaroon ng mga unexpected. Ako nakikita sa'yo. Siguro, a disappointment sa mga tao o sa disappointment sa pera mo, sa trabaho mo, o kaya may mga pain ka na mararamdaman, o kaya may mga unexpected na hindi magaganap o nangyayari sa buhay mo. Sa nakita ko ito, may mga gusto kang aksyonan o nagkakaroon ka ng pag-prepare sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong gawin. Yan, may mga pinaprogress ka rin sa iba sa inyo, no? O kumbaga may mga plano ka na gusto mong i-move, o yun nga, i-move, no? Sa nakita ko dito. Tingnan natin. Yung iba siguro sa inyo, may pinag-aaralan kayo. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, Virgo, there's a communication happen. Ako nakita sa'yo, maaring ito yung tao na mas bata sa'yo, maaring anak mo, or maaring kasama mo sa trabaho, ako nakikita, or may pag-uusap. Kumbaga, may pag-uusap, ako nakikita, kaso, para ang nakikita ko dito, itong pag-uusap nito, maaring ikaw or siya is may konting paghihigpit about sa pag-uusap, or may mga sitwasyon na hindi mo kayang sabihin, or siya hindi niya kayang sabihin sa'yo. Ganyan. Vice versa tayo. May mga sitwasyon na hindi mo masasabi, or may mga sitwasyon na hindi niya masasabi sa'yo. Yan, may mga pag-uusap na out of control. Ganun sa nakita ko dito. Sa iba namang aspeto ng buhay mo, meron ka mga nire-research o pinag-aaralan o inaalam this time sa nakita ko dito, pero hindi ko pa nakikita yung mangyayari na yon sa nakikita ko dito, no? Kumbaga, hindi pa nagaganap yung resulta kasi may mga konting pagbabago ako nakikita dito sa sitwasyon. Maring there's a delay or cancel happen sa buhay mo. Kung if you have a travel or may mga ifo-pursue ka na project or may pag-alis or may mga asikasuhin ka this time, maaring magkakaroon. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, maaring magkakaroon ka ng mga delay, no, sa buhay mo. Parang hindi sa sitwasyon na, ay, bukas ko na lang gagawin, ay, sa next time ko na lang gagawin, ay, sa ganito ko na lang gagawin. May mga ganun ako nakikita sa iyo. Alam mo, pinag-uusapan ka. Pinag-uusapan ka dito. Pero parang ang nakikita ko sa'yo, wala kang pakialam. Kasi ando ka sa sarili mong power. Very independent power kasi nakita ko. Kumbaga, may mga sitwasyon na kung pinag-uusapan ka, ikaw na lang yung lumalayo. Ikaw na lang din yung iwas. Ganyan. Kumbaga, deadma.
Sa nakita ko sa'yo dito, may mga sitwasyon na out of control, tulad ng sinabi ko kanina, may mga struggle or may mga malalack of direction ka, no? Sa iba sa inyo, siguro there's a lack of direction or may mga sitwasyon na stagnant nga to. Sa nakita ko ito. Parang may sitwasyon na magkakaroon ka ng isolation sa sarili mo. Yun na nakita ko. May mga pag-iisipan ka. Siguro may mga lungkot o may mga pag-iisipan ka na medyo malulungkot ka. Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na pag-iisipan mo na it's not growing. Kumbaga may mga idea or opportunity na pwedeng hindi siya mangyari. Yun ang nakikita ko dito. Stagnant ka eh. Hindi ko alam why. Pero kumbaga, kung yung successful mo this time or yung mga idea o opportunity mo this time is more on stagnant siya sa nakikita ko dito. Nag-failed. Kumbaga, there's a failure situation. May mga disappointment ako na nakikita sa'yo dito. May mga lungkot. Ganyan. O sa iba, pagsisisi. Sa nakita ko dito. Pero, sa kabila noon, pinipilit mo pa rin na maaring halimbawa, nagkaroon ka ng disappointment sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa karelasyon mo, ganyan. Mga ganun. Or may mga actions ka na pwedeng ikaw rin ma-disappointment ka sa sarili mo. Kasi walang parang hindi nangyayari yung growth o hindi nangyayari hindi nagiging smooth yung dating sa'yo ng takbo ng buhay, mga ganyan. Ano pa mangyari dito? Meron ka mga sitwasyon na na pinagtsatsagaan mo. Nahihirapan ka pero pinagtsatsagaan mo siya. Yan. Kumbaga, meron kang i-pursue na mga goal this time. Sa nakikita ko dito. Pursuing a goal, para magkakaroon ka ng mga bagong layunin, magkakaroon ka ng mga advanced thinking situation, or handin yung focus and action mo para magkatotoo o matupad lahat ng iyong mga goal this time sa nakikita ko dito. Kahit mahirap, you think pa rin sa positivity sa nakikita ko dito. Yun, you will follow your heart. May mga pagtsatsagaan ka. May mga sitwasyon na pagpupursigihan mo sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng chronic fatigue, sa nakita ko. Siguro, when it comes sa trabaho mo, sa kasama mo sa trabaho, or sa environment na meron ka sa ngayon, sa nakita ko to. O yung mga sitwasyon na nakaaklang sa'yo, sa iba sa inyo. Maaring doon, nagkakaroon ka ng chronic fatigue doon. Maaring may mga sitwasyon na minsan napanghihinaan ka ng loob, ganyan. Minsan parang naisip mo siguro gusto mong pahinga, mga ganun, sa nakita ko dito. Pero sa nakita ko dito, there's a new horizon ako nakikita sa'yo dito. And ang nakikita ko nga sa'yo, parang you will become a center of attention eh. Maaring pag-uusapan ka, maaring marami makaka-recognize sa'yo, or may mga tao na makaka-recognize sa'yo, or may taong kukonek sa'yo, or nandito rin yung sitwasyon na if you are a social media, or networking, or government man yan, artista man yan, handun yung sitwasyon na makikita nila yung mga ginagawa mo. May pagkakakilanlan, ganyan. Ako nakikita. Andito yung sitwasyon na as long as you are focusing and take it action sa iyong mga goal, and there's a victory and success happen sa buhay mo. Siguro by the June, ang nakikita ko dito, mag-focus ka lang to take it action. May mga, either June siya, 6 days, 6 months, or 6, April, May, June, July, August, September, October. Yan, by October, June or October, or months or days man siya, yun ang nakikita ko dito. Or sa iba, baka naganap na yun.
parang handun sa sitwasyon na you will become a center of attention. Sa iba sa inyo parang hindi nakikita ko. Iba sa inyo, may mga achievement ako nakikita, maaring may mga marireceive kayo sa nakita ko dito, maaring papuri, ganyan, or maaring may mga, basta may recognition, yan, sa iba may recognition, may mga tao na they willing to support you, or may tao na susuportahan ka, or ikaw may tao kang susuportahan, yun nakita ko, vice versa. Magbabalik na yung confidence and pride, ganyan. Sa iba naman sa inyo, you need to keep moving to reach your goal, sa nakita ko dito. Uy, the Fool and the Fool of, uy, the Wheel of Fortune. Okay, ang ganda. Kung nagkakaroon ka ng problema, sa ngayon kasi, kung nagkakaroon ka ng mga problema when it comes to your money, to your business, o sang aspeto ng buhay mo yan, kung may mga minamanifest ka, sa nakikita ko dito, there's a divine timing happen, at makipagsapalaran ka lang daw muna sa nakikita ko dito. Andito ka kasi sa ngayon pakikipagsapalaran sa mga gagawin mo o tatahakin mo landas kung lalo na sa mga aspeto ng iyong trabaho or pera man yan sa nakikita ko dito. In a divine timing, may magandang mangyayari sa iyo. Dito, sa nakita ko dito. Kumbaga, nandito kasi si Wheel of Fortune. Kailangan mo lang talaga na umalis sa isang sitwasyon kasi alam mo paano mo i-manage yung sarili mo no? Sa pagpapatakbo ng buhay mo. Kasi andito na si Magician, andito rin si Fool. Ibig sabihin, try to make it balance, itama yung mga mali. Kailangan mo magdesisyon na balansehin lahat ng aspeto ng buhay mo. You have a knowledge, paano mo mababago yung destiny mo this time. So, nakikita ko dito. And also, sa nakikita ko dito, may mga panimulang muli. Ako nakikita sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. May pagsisimulang muli. May isang bagay o sa buhay mo na magtatapos, na maaring magtapos. Ako nakikita dito. Parang babalik ka uli sa simula. O pagbabalik muli. O maaring nasimulan mo na, sisimulan muli. Ganyan, sa nakita ko dito. May mga may mga new project o may mga pag-iisipan ka. 3 of Swords, 2. May mga pag-iisipan ka dito na mga new project or mga magti-take a risk ka sa mga bagay o sitwasyon mo this time. Sa nakita ko dito, may nabubuli sa'yo, no, Virgo. Kasi nakita ko dito may mga tao din na mga bagong bully. Yan, baka may mga tao na pintasan ka, may mga tao may masasabi sa'yo. Sa nakita ko dito. Hayaan mo lang sila kasi andito sa universe. Kasi sila ang magbibigay ng karma dito. Pero kung hindi ba sumasakit yung tiyan mo o bandang tiyan, may taong may sakit sa bandang tiyan at may taong may sakit sa bato o bladder. May nananakit ang kalamnan, buto, joint, blood. Ingat kayo ha, balansehin niyo yung mga nyo. No? Ano ba yun? Okay. Ano po to, universe? Okay.
Ang nakita ko sa'yo dito, meron kang tao na maring bilak mo na sa buhay mo o hindi mo siya nakakausap sa nakita ko dito. O kaya naman may mga parang meron kang kakaharapin. Ikaw? Or malapit sa puso mo ha? Hindi kayo lahat to. Ikaw or malapit sa puso mo, meron kayo pagdadaanan na justice. There's a law. O meron kayong kinaharap na law. Ikaw or malapit sa puso mo. Maaring lovers mo. Maaring kung sino man siya na malapit sa puso mo. Yun ang nakikita ko. May kakaharapin. May kinaharap o may kakaharapin kayong law. And then also, expect the unexpected, a blow of emotion. Itong nakikita ko dito, no? May mga sitwasyon na uumpisahan o may mga sitwasyon na may mga itatama o ikokorek ka dito. May ikaw or someone, parang nakakaramdam siya ng takot o kaba. Yun ang nakikita ko dito. Mga painful situation. Sa iba dito, siguro in the past, nagkaroon ng hindi magandang there's a separation o kaya hindi nagkaintindihan o kaya humarap ka o haharap ka sa isang sitwasyon na maaaring ma-depress ka, ganyan, or malungkot ka, or magkaroon ng emotional o disappointment. Ako nakita, maaaring may makipag-usap sa'yo na ma-disappoint ka. Sa nakita ko dito, maaaring iba sa inyo, may mga iba-block na rin kayo. There's a deep wound o there's a battle ako na nakikita na tinatahak mo o tatahakin mo this time or someone into your life. And then also, may mga sitwasyon na parang sana hindi ikaw yun na parang natatakot ka sa isang desisyon na magaganap o mangyari sa buhay mo. Yun na nakikita ko. Pero sabi kasi dito, sana walang maganap na conflict o hindi pagkakaintindihan. Siguro within the 3 days, 3 weeks, 3 months, or nangyari na or mangyayari pa lang, sana walang conflict, walang emotional pain or walang mangyari hindi maganda. Sa nakita ko dito. Pero ang dami mo kasing aces, ibig sabihin din, when it comes to aces, there's a good news happen sa buhay mo. Ako nakikita sa iyo, within a days, a weeks, or a month, ako nakikita dito, na maaring may tao na hihingi sa iyo ng sorry or communication to, no? Sa nakita ko sa inyo. May communication. May tao makipag-communicate. May tao na gusto niya ng partnership or a union or commitment or connection. So, iba siya. Maaring bagong tao sa iba, no? O sa iba is kakilala mo na to. Maaring kung ito is related to a justice, maaring yun. Or kausap mo na siya. Maaring kakilala mo na rin siya, no? Sa iba sa inyo. Or sa iba dito, lovers niyo yun. Karelasyon. Yan. O kaya, malapit sa puso mo. Yun. Alam mo, ang dami mong iniisip, Virgo. Yun ang nakikita ko sa barahan. Pero ang dami mong gustong gawin. Ang dami mong gustong umpisahan. Sa nakikita ko sa'yo dito, Queen of Pentacles and Queen of Pentacles, Ibig sabihin may makikipag-communicate sa'yo, a person who is in a distance.
or ikaw ang makikipag-communicate. Maring kapatid mo, magulang mo, anak mo. Maring mas bata to sa'yo, or sa iba naman is kayo yung mas matanda. Ay, ganun din. Oo nga, tama nga. Pabaliktad, ganyan. Iba dito baka anak mo, or iba dito kapatid mo to, or magulang. Ikuhanin mo lang yung sa'yo. Pero may makipag-usap sa'yo. Ano pong pwede ko malaman dito? May nire-research ka? Nag-aaral ka ba? May malalaman kang katotohanan. May taong magko-confess. Or may taong makipag-usap sa'yo. A person who is in a distance or nasa ibang bansa. Or maaring kung itong taon na to is parating na, ganyan. Siguro, hindi ko alam kung may umalis o may parating sa nakita ko dito. Kuhanin mo kasi minsan iba-iba kayo ng situation. Na maaring basta may makikipag-confess, may malalaman kang katotohanan, may taong, or makikipag-confession or makipag-usap, may tao na gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo, may tao dito na maaaring gusto niya ibalik yung tiwala mo sa kanya, or vice versa tayo. Yun. May tao na siya yung magtitake ng responsibility niya. Siguro kung nagkasala to sa'yo, siguro hindi siya sa sitwasyon na, okay, fine, nagkasala ako. Maaring ganun siya. Kasi maaring magtapat siya or magkakaroon kayo ng pag-uusap about the situation from the past or mga nangyari o naganap. Or may tao dito na makipag-usap sa'yo about sa nangyari sa kanya. Ganyan, baka gusto kanya lang niya kausapin about sa mga nagaganap o nangyari sa kanya. Or kung itong tao na to is connected to sa'yo about doon sa happening na yun, maaring yun yung i-confess niya sa'yo, yung nangyari sa inyo. Yun ang nakita ko. Darang may mga point na buhay mo na, alam mo yun yung pagod na pagod ka na sa daan yung problema, struggle, problem. Sa nakita ko dito. Pero we have the Ace of Swords. Siguro by April, May or June, or bago pumasok ang June, or May man siya, or weeks man siya, sa nakita ko to, malaki magbabago sa buhay mo. May biglaan. Biglang may magbabago sa buhay mo. Something happen. Alagaan mo yung sarili mo, ha? Parang may pinagdadaanan ka. May pagdadaanan ka. Na emotional. Sana hindi. Kasi may iba lang siguro. Kasi general to eh. May lungkot ako nakikita sa iba. May tao magsasalita dito oh. Sa nakikita ko dito. Or maari makareceive ka ng text message, communication sa kanya. Dito. May babae ako nakikita dito. A mother figure. Hindi ko alam kung magulang mo siya, ikaw o karelasyon mo siya. Siguro hindi siya healthy. Yun ang nakikita ko dito. Huwag niyo pabayaan sarili niyo ah. Wala na ako makita eh. Yun lang. Hahatakin ko sana eh, kaso hahaba yung oras natin. Arigatou namaste, God bless.